Kabi-kabila ang mga influencer na dumadagsa ngayon sa Pasay City para makilala si Diwata, ang social media personality na may-ari ng isang trending na paresan restaurant. From top influencers na may milyon-milyong followers to small creators, marami ang lumulusob sa Diwata Pairs Overload para kumain ng pairs at kuhanan ng footage ang may-ari nito. Ngunit kaakibat ng ganitong kasikatan ay ang sali-salibat na mga isyong ikinakabit sa 42-year-old entrepreneur. Nariyan ang sabi-sabing mayabang na si Diwata at hindi na namamansin sa kanyang mga tagahanga. Meron ding isyong pinapaunlakan lamang niya umano ang mga bisitang may dalang regalo. Samantala, may sinasabi ring sumusobra na ang mga vlogger at content creator na bumibisita sa restaurant at parang ginagamit na lamang ang may-ari nito for the views. Pero sino muna si Diwata? Unang nakilala ng madla si Diwata, Odio Balbuena, bilang isang subject ng news report noong September 2016 na. Sa report ng Balitanghali na inere sa Gene News T, ipinakita si Diwata bilang biktima ng krimen sa Pasay. Ayon sa report, sinaksak sa mukha si Diwata matapos nitong i-report sa pulis ang mga kaibigang gumagamit ng droga. Kasama niya ang mga suspect na nakatira sa ilalim ng tulay sa Diokno Boulevard. Tumatak ang news report na ito sa mga manunood dahil pinakita ang magiliw na personalidad ni Diwata. Nagpakitang gilas pa sa pagrampa ang complainant na ito sa tanggapan ng Pasay City Police Station upang ipakitang nakaligtas siya sa kabila ng mga tinamong saksak sa mukha at kamay, saad ng reporter na si Bon Aquino. Kasabay nito ang pagpapakita kay Diwata na rumarampa na sa presinto na tila nasa isang pageant. Pagpapakilala pa niya, nagmula sa kalangitan, lumagapak sa kalupaan. Narito na sa inyong harapan ang Diwata na mukhang kawatan. 3 years later, nakilala muli si Diwata bilang contestant sa Miss Q&A ng It's Showtime. Sa nasabing patimpalak ay construction worker ang pakilalang trabaho niya. Sa February 2019 episode ng Kapamilya Noontime Show, ipinakitang ikinukwento ni Diwata kina Vong Navarro, Ann Curtis, at Ryan Bang kung paano siya nagko-construction worker para sa mga kondominium sa Quezon City. Sa YouTube vlog ng Tikim TV ay ikinuwento ni Diwata kung paano nagsimula ang kanyang 24 hours na paresan. Matagal na raw siyang nagtitinda sa parehong lugar. Ang tinda ko lang dati, mga sigarilyo, soft drinks, mga merienda, kwento niya sa naturang vlog posted on January 28, 2024. Pagpapatuloy niya, may kaibigan daw siyang marunong magluto na nag-encourage sa kanya. Ang ginawa ko lang dati nung kumikita ang tindahan ko, nag-ipon ako at bumili ng gamit. Tapos yung friend ko, tinulungan ako, nag-canteen kami tapos nag-pairs. Pumanaw na raw ang kaibigan niya last year, pero itinuloy niya pa rin ang paresan. Namana ko to sa kanya lahat yung natutunan ko doon sa kanya, pinapagpatuloy ko na hanggang marunong na ako. Sa huli, malaki pa rin ang pasalamat ni Diwata sa swerteng kanyang tinatamasa sa ngayon, dahil tuluyan na siyang umangat sa kahirapan. Ang saya ng pakiramdam na dati hindi ako kumikita ng pera. Ang hirap. Pero ngayon nabibili ko lahat ng gusto ko, saad ni Diwata sa Tikim TV interview. Pero higit pa riyan ang tuwa niya dahil nayangat din niya ang kanyang pamilya. Alam mo yung matagal na panahon kang di nakatulong sa family mo, ngayon nakatulong ka na, lalo sa mother ko. Breadwinner ako. Ang sarap ng feeling, sabi ni Diwata.